Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, totoo kaya, itong chismis na to, mga minamahal, galing to sa kampo ng mga DDS na itong si Bongo, abay sinisipa na po. Oo, ng DDS camp. Gusto na nilang i-kick out. Alam ninyo sa mga last year, sa mga nagdaang taon, itong si Baste, tinira itong si Bongo. Ano yung sabi niya? Kung alam lang namin na ganyan ka, hindi ka na lang namin pinapasok sa grupo namin. Ginanon niya sa isang rally, itong si Bongo. So, at saka napapansin ninyo si Bongo kasi hindi na pumupunta. 'Di ba? Kahit isang beses never niyang dinalaw itong si former President Duterte diyan sa The Hague, the Netherlands. Never niyang dinalaw. 'Di ba? Pansinin ninyo, tapos meron tayong nababalitaan na meron daw pong shake and rattle and roll. Oo, diyan sa mga DDS between nga po dito kay Sara Duterte at kay Senator Bongo. Ako hindi ko naman alam 'yon, pero bakit nila winawales etong si Bongo? Ano yung meron kay Bongo? Kasi sa mga ako, analysis ko lang to. If ever man na itong si Sara Duterte ay ma-impeach, ang magbe-benefits dyan, walang iba. Kundi itong si Bongo, lalo pat umiiyak to noon. 'Di ba? Kay Duterte, sabi niya gusto maging presidente. 'Di ba? Gumaganon siya, umiyak siya kay Digong. Kaso yung sinamahan naman ni Sara Duterte, walang iba kundi itong si presidente. Binudol ba naman ni Sara Duterte itong si PBBM Kasi gusto niya ding manalo, so umampi siya dito sa ating presidente. Ngayon na hindi na napagbigyan itong si Sara kung ano yung pinagsasabi dito sa ating mahal na Pangulo. Basahin natin itong balitang to. Sabi dito mga minamahal, si Vic Rodriguez na ba ang nagpapatakbo ng Partido Demokratikong Pilipino ni Digong? Question mark. Bakit winawalis sa bakuran ng PDP si Senator Bongo ng kingmakers na si Vic Rodriguez? Bakit nga ba, mga minamahal? In my own opinion and in my own analysis, siguro kung ako yung titingin dyan, si Bongo kasi threat din yan sa kanila for sure. Hindi naman mananalo yan si Baste kung papatakbuhin. Hindi yan mananalo. Sino ba yan? Si Pulong, hindi yan mananalo. Or kahit si Kitty, wala yan. Kung si Bongo, hindi ko naman sinasabing mananalo si Bongo, pero mas malaki yung chance ng kay Bongo. Kaysa nga naman dito sa mga alipores or yung mga anakshis ni Digong katulad ni Baste at ni Pulong. Kasi tingnan nyo si Bongo. Hindi ko nga ine-expect na mananalo yan, pero nanalo. Kasi lakas din mambudol ni Bongo Yung ginagawa niya, naghakot siya ng diba, ng lugaw, tas nagmumotor, yung mga photo-ops niya. Magaling kasi si Bongo sa sa SOCMED, sa social media. Magaling talaga itong si Bongo. Kaya niyang paikutin yung yung utak ng mga Pilipino. Kagaya ng ginagawa ni Sara Duterte, mas malakas lang sila sa trolling. Ganyan din yung strategy ni Bongo, trolls. 'Di ba? Kaya mas napapaabot sa mga Pilipino yung balita. Kasi nga, malawak yung SOCMED ni Bongo. Di umano, nalaman pa natin na nagbabayad daw itong si Bongo para i-promote itong si Senator Bongo ng mga vloggers. Kaya tingnan ninyo, ang laki ng nagastos ni Bongo sa social media. Diba? Kahit tingnan nyo lang sa Facebook, yung pagpo-promote, malaki yung nagastos ni Senator Bongo. Syempre, ganyan talaga mga minamahal, kailangan sumugal kaya nanalo itong si Bongo. Bukod pa dyan, malakas din siyang mambudol. Yung may paiyak-iyak effect, diba? Pero sa kabila ng lahat ng yun, merong reason. Itong si Bongo na, kailangan kong sumakay dito sa fame ni syempre ako din yung magbe-benefits dyan. Diba? Siguro mayroong nalaman itong mga DDS dito kay Senator Bongo sa kanyang plano. May plano yan si Bongo na nalaman ng mga DDS at mismong siguro ko, si VP Sara Duterte na mismo ang nag-utos na patalsikin na yan si Bongo. Kasi mantakin ninyo ulitin ko yung sinabi ko. Si Bongo never na binisita si Duterte doon sa ICC, sa The Hague, the Netherlands. Bakit?
Kasi mayroong balita before. Ano yung balita before? Isa si Bongo sa mga rason kung bakit itong si Digong ay nandyan sa The Hague, the Netherlands. Kasi 'di ba yung yung nahuli, itong si former President Duterte, actually hindi naman daw dapat mahuhuli. Itong si Digong, oo. Kung talagang sinabi ni Senator Bongo na huwag kang umuwi. Kaso si Bongo daw ang nagsabi na umuwi ka sa bansang Pilipinas, harapin mo yan. Kumbaga, si Bongo daw yung black sheep sa mga Duterte, isa daw sa matalik na kaibigan ni former President Duterte ang naglaglag dito nga po kay Digong. So, madami pong mata ang nagtuturo na si Senator Bongo yung pilit ng pilit kay Digong na umuwi. Kahit sabi ni Digong, ayokong makulong, dito muna ako magstay sa China kasi kakampi niya naman daw yung China. Kumbaga magtatago. Si Bongo daw yung nag-push para masabi daw na matapang si Digong. Wala, magbe-benefits dyan si Bongo Yung mga paawa effects nila, magbe-benepisyo sila. Kaya tingnan ninyo, si Sara Duterte, nakirides na din sa pagkahuli ni Digong. Kaya isa din to si Sara Duterte sa kupal Hindi naman talaga mapapatagal dyan si Digong sa The Hague, the Netherlands. Mahuhusgahan na yan si Digong. Kung mismong itong si Sara Duterte, 'di ba? Pinapa-attend sa confirmation of charges. Kaso ayaw nilang pa-attenin kasi mayroon pa silang plano. Yung kanilang mga evil plans. Ano ba yung mga evil plans nila? Gagamitin nila yan sa 2028 election. Yun yung sabi ni Nino Barsaga, 'di ba? Si Digong, gagamitin nilang kasangkapan para nga po dito sa tinatawag na paawa effects. Which is yung mga Pilipino kasi, yung ugali natin, 'di ba? Maawain tayo Yung ugali natin kapag matanda na, naaawa tayo. Pero dapat bang kaawaan si Duterte? Hindi. Mga minamahal, paano nyo kakaawaan yung taong nagnanakaw? 'Di ba? Anyway, going back dito nga po sa ating topic, tungkol nga po dito kay Senator Bongo na pinapatalsik nila, I am pretty sure, i-kick out nila yan si Bongo dahil may reason. It's either threat or may plano talaga si Bongo na tumakbo bilang presidente. Magiging threat sa kanila si Bongo. Yan yung nabalitaan ko according to my friends, A1 sources natin. It's either tatakbo si Bongo na presidente kasi siya yung magre-represent sa mga DDS. Parang kakalabanin niya nga daw di umano itong si Sara Duterte or antayin niya na ma-impeach itong si Sara or talagang meron silang nalaman na, plano ni Senator Bongo, 'di ba? So kayo mga minamahal, grabe itong mga revelations, sila mismo yung nagkakainan, nag-aaway. Ano yung masasabi nyo dito mga minamahal? Alright, so pengi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!